Magandang araw ng Biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Para matugunan ang pagsisikip ng mga kulungan sa bansa, magsasagawa ang gobyerno ng isang jail decongestion summit para pagtuunan ang penal system ng Pilipinas. Sa ginanap na press briefing sa Malacanang, sinabi ni Justice Spokesperson Jose Dominic Clavano na nais nilang makabuo ng mga estratehiya upang mapababa ang bilang ng mga nakakulong at ang agarang pagpapalaya sa mga preso na nakatapos na magsilbi ng kanilang sentensya. Dadalo sa nasabing summit sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Executive Secretary Lucas Bersamin, Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Makikiisa rin ang mga kinatawan ng Department of the Interior and Local Government, Department of Justice, Supreme Court at iba pang stakeholder. Gaganapin ang summit sa ika-6 hanggang ika-7 ng Disyembre sa Diamond Hotel sa Maynila. Sa isang survey noong Disyembre 2021, napag-alamang halos 200,000 inmate o person deprived of liberty ang nakakulong. Sa bilang na ito, mahigit 13,000 ay pawang mga kababaihan. 70% ng mga kulungan sa bansa ang overcrowded at may congestion rate na nasa 386%. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi ginagamit laban sa ibang bansa ang ginanap na joint patrol ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Sa isang text message, sinabi ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza na layunin ng joint patrol na palakasin ang interoperability ng mga puwersa ng Pilipinas at Australia batay sa napagkasunduang defense cooperation. Ayon kay Daza, hindi bago ang isinagawang maritime activity lalo't strategic partners ang Pilipinas at Australia. Matatanda ang nagpatrolya ang Armed Forces of the Philippines at Australian Defense Force sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa mula Nobyembre 25 hanggang 27. Sa gitna ng aktibidad, iniulat ng AFP na 2 fighter jet ng China ang umaaligid sa nagpapatrolyang eroplano ng Philippine Air Force. Kasunod nito, sinabi ng Chinese Ministry of National Defense na poprotektahan ng China ang kanilang pag-angkin sa South China Sea. Sinabi rin nilang hindi dapat galawin ng kooperasyon ng mga bansa ang anumang interes sa South China Sea, gayon din ang kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Samantala, isinagawa ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia ang kanilang kauna-unahang Joint Service Staff Talks na layuning pagtibayin ang pandaigdigang kaayusan. Ginanap ang pulong sa Tokyo na nagsimula noong Nobyembre 21 hanggang ngayong araw, December 1. Kabilang ang Pilipinas sa 5 bansa sa Asia na makikinabang sa grant na 10 milyong dolyar na inilaan ng Japan para sa pagtugon sa mga bagong usbong na sakit tulad ng coronavirus. Ayon sa Japanese Embassy sa Maynila, ipapamahagi ang pondo sa pamamagitan ng Stockpile Project for Strengthening Preparedness and Response to COVID-19 and Other Emerging Diseases ng Asia-Europe Foundation. Maliban sa Pilipinas, makakatanggap ng pondo ang Bangladesh, Indonesia, Malaysia at Pakistan. Layunin ng proyekto na tumulong sa pagbili ng mahalagang kagamitang pang-ospital, cold chain equipment para sa mga bakuna, COVID-19 rapid testing kit, personal protective equipment, gamot at iba pa. Ipapatupad naman ang proyektong ito ng International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Ayon sa embahada, ipinapakita ng kanilang grant ang dedikasyon ng Japan na makipagtulungan sa pagpapalaganap ng seguridad, pangkalusugan at katatagan laban sa sakit sa buong mundo. Maagang pamasko ang matatanggap ng mga pensyonado ng GSIS simula sa ika-6 ng Disyembre. Naglabas ang GSIS ng 3.47 billion pesos para sa Christmas cash gift ng mahigit 300,000 old age at disability pensioner nito. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, matatanggap ang mga cash gift na katumbas ng isang buwang pensyon o hanggang 10,000 piso sa pamamagitan ng e-card. Kasama ring makakatanggap ng cash gift ang mga nakatanggap ng 5-year lump sum benefit at nagsimula muling maghulog ng buwanang pensyon pagkatapos ng December 31, 2022. Mga umalis sa gobyerno mula 2007 hanggang 2023 bago mag-60 pero nakatanggap ng pensyon simula 2018 at ang 5 taon ng regular na pensyonado.
Maaari ring makakuha ng cash gift ang mga nasuspendeng old age at disability pensioner kapag nagpa-reactivate sila ng status. May makakakuha ring cash gift ang mga bagong retiro mula 2019 hanggang 2022 na kumuha ng 18-month cash payment at immediate pension 5 taon pagkatapos nilang magretiro. Itinalaga ng Department of Tourism si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D bilang pinakabagong tourism ambassador ng bansa. Inanunsyo ito ni Tourism Secretary Cristina Frasco nang mag-courtesy call si D sa kanyang opisina sa Makati ngayong araw. Sa isang panayam, sinabi ni D na gusto niyang gamitin ang kanyang bagong papel bilang ambassador para ipakilala sa mundo ang mga di gaanong sikat na pasyalan sa Pilipinas. Inimbitahan naman ni Frasco si D na dumalaw sa Western Visayas at lumahok sa landmark project ng DOT na Philippine Experience. Pinasalamatan rin niya si D sa pagbandera niya sa kampanyang Love the Philippines. Si D ay kabilang sa top 10 finalists ng Miss Universe pageant na ginanap noong Nobyembre sa El Salvador. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 24 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Bacelonia. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.